All right, we're live. All right, good day sa ating lahat. This is Jofrans Lingbanan and this is the Nurse Pathways under the Unconventional Nurse Podcast. So, dito sinusundan natin ang mga pathways ng mga nurses at kung saan na sila sa nursing career nila. Alright, ang guest natin ngayon, ang pinaka-pogi, ang pinaka-astig na ating kuya. Isa siyang MIU, na isa sa mga men in uniform. At kung makikita ninyo ay parang hindi siya tumatanda, no? Let's all welcome Sir Rex Ginudan. Alright. Hello, Sir Rex. Kita mo ba Hello ako? din. Oh, di ba? Kitang-kita po, sir. Wait lang. Ayusin ko yung lighting. Parang tumatanda ako eh. Yan. Ayan. Parang sobra naman ata. Alright, sige. Haha. Yak ka. Parang lugi ako dito ah. Gwapo niya eh. Thank you, Sir Rex, for coming to this podcast at ikaw ang aking unang alay. This is the experiment. I-air pala ito on Saturday, mga 4 p.m. natin makikita. Yes, alright. Simulan na natin. So first, Sir Rex, when did you first graduate and ano yung first nursing job mo? Uh, I'm Steve Ginoden. Graduated at Bachelor of Nursing at Baguio Central University. So, Mhm. I've been jumping for jobs. So, ang unang job ko sa government ay welfare assistant. That was in the Mm. DSWD. So, hindi siya nurse item, pero most likely natatouch niya din naman yun. Kasi I handle the health and education ng mga juvenile crimes natin na Mm. yung sa mga CICL na tinatawag. Oh, okay. Pero this is after you graduated nursing, yung DSWD na Yes job. po. Okay. So when did you graduate from nursing again? 2012. Oh, 2012. So, Iba dito yung ano, yung nursing boom na sinasabi nila. Mahirap ba maghanap ng nursing job noon? parang hindi. Yun yata yung nursing down na eh. O Oo, marami yung na rin maraming umalis. nag-graduate. Oo. Ah, kasi yung sinusundan naming batch, ang mga nag-graduate sa kanila ay mga ilang section hanggang letter O, letter Oh, M, grabe na mga yan. ganon. Oo. Tapos Yun yung graduate kami, dalawang section na lang. Nag-start Oo. kami, yung sabihin, going down. Kasi 5 sections kami nun eh. Tapos, yun nga, kasi Okay. changing na yung, siguro, hindi na nagtuloy na yung iba. Di dalawang section na lang kami natapos. Okay. So after your DSWD, ilang years ka dun, Sir Rex? Na 1 year lang, 1 year contract. 1 year. And then after that, Yun, ilang buwan din akong nag-private duty nurse habang volunteer mm, sa MS2 ba. O ilang months lang. Bago ako nag-hospital sa, yun, sa Prab, Boco. okay. So we're both from Boco, no? And we know the hospital isang government hospital din. All right. So ngayon, so isa kang ano bang maitatawag sa inyo? Jail officer ba? Yes, nung umalis ako doon, kasi nga job order item, so naghanap ako ng permanent item. Iyan. Luckily, sa uniform, take one naman. Get one. So, nakapasok ako sa BJMP, Bureau of Jail Mhm. Management and Penology, noong Yes. 2018. And una talaga, hindi ako nag-start dito as a jail nurse item. Nag-start na ako noong 2020. So, Okay. bali yung So item, oh, yan. i-clear natin na
si Sir Rex ay isang jail nurse na ngayon at tanong ko Sir Rex, lahat ba ng nurse na pumapasok ay nagiging jail nurse sa BGMP o pinili mo dinesignate ka lang na jail nurse, gano'n? Actually, dinidesignate nila ngayon gawa nga noong sa kung nababasa niyo yung Mandela Rules sa mga for prisoners, dahil Mhm, doon kaya inaangat nila ang health services ng BGMP. Dati nabutan ko yun is health section lang ang BGMP sa national headquarters. So I hmm, was there for almost 3 months. So nagsisimula pa silang mag-designate ng mga health officers in charge sa mga jails. Kaya kami noon, di pa kami binibigyan ng kaagad ng item na as a jail nurse nung pumasok kami. Kung ano okey, ang okey. bakante sakali, yung unang designation ko is sa custodial plus IWD officer, welfare and development. Karamihan kasi ng trabaho Hmm, nun, more on activities. Recreational, yung sa TESDA, sa ALS, yun ang trabaho dati. Bago nung lumabas mhm. na yun sa ng Mandela Rules, yun, lahat ng jail nurses, mga nurse na pumasok sa jail, dinesignate nila as jail nurses para ma-fill up yung item na yun. Okey. So, for example sa, kung saan ka ngayon may kasama kang mga, nurses din na pumasok sa Dito BGMP? kasi yep, yep. Pero dito kasi sa region medyo salat talaga, medyo kulang-kulang. So, Kasi ah, oo, okey, okey. So, medyo do you prima-priority recommend dito. yung BGMP sa ating mga nurses, Sir Rex? Kung sa mga gustong mag-uniform, oo, pero kung yung mga family person, yun, di ko siya mare-recommend talaga gawa ng, yun nga, yung oras sa pamilya. Okey. So, Tapos hindi mo magkakaroon ng mapili extra yung time, destino mo hindi mo mapili, gano'n? yun talaga kung saan ka dadalhin. Oo. O, Kasi siyempre swerte-swertehan lang, gano'n. sa mga men in uniform parang, ang boss nila ay ang gobyerno, 'di ba? Parang gano'n? Oo, yun talaga. Sabi Ah, nga nila, pagpasok mo ay pag-aari ka na ng gobyerno. yun 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 lang, talaga. number Yun one. ang ipapasok ka. Number one rule, pagpasok mo, yan ang sasabihin. Ang pag-take out mo, pag-aari ka na ng gobyerno, kung ano ang iutos, doon ka lagi. Alright. So, next na tanong ko is, 'di ba sa jail mare-recommend mo ba 'to sa mga babae din? Kasi siyempre jail officer ka, tapos siyempre karamihan sa mga nurses ay babae naman, 'di ba? So, do you recommend this to kanino mo mare-recommend, aside from sa mga single gano'n, kanino mo pa mare-recommend? Puwede ba 'yan sa mga babae, for example, sa mga nurses natin? Pwede naman siya as long as malapit ka sa destino mo, lalo sa mga may pamilya. Yung mahirap kasi Mhm. dito kung if ever na malayo destino mo, yun ang nagiging problema ng mga jail nurses natin kasi karamihan ng jail Okey. nurses kasi natin parang depende din kasi sa destino. Dini-distribute. Kasi yun talaga kasi gano'n kababa kasi ang bilang ng nurses dito, yun ang mahirap. Swerte kung dalawa kayo, at least may kapalitan ka. Yun ang Hmm. kagandahan kasi So nun, kung may kapalitan ka, may magre-relieve kahit papaano. Parang hmm, yung sistema namin ngayon, dito sa bagong destino ko, dalawa kami. mhm, So if ever na magle-leave ako, siya muna duty. Sakali nag-leave ako this month, siya naman magpapalitan kami. Siguro nag-leave hmm. ako ng 1 week, siya naman 1 week, parang gano'n. At least pwede akong umuwi ng every month. Yan ang Oo, at least nga kagandahan lang. egs okey. So ano Pero ba ang ako lang duty sa pa rin ay 24 hours, ah. Yun kasi ang okey. isang mahirap Walang dito. time in, time out, gano'n? Parang ngayon, naka-duty ako. Ang out ko pa ay sa Monday. Ano ba Dito ngayon, ako hanggang Monday. anong date na diyan, Sir Rex? Wednesday?
Ngayon ay May 21, so mag-out ako sa 28 ng Oh umaga my God, gano'n pala pala. 'yun. 28 pala Alright. ng umaga ang So, pasok ko. ano ba ang kulang sa Rex, mga nurses ba diyan sa BJMP or yung mga designation ng mga nurses ay kulang yung mga naka-designate sa mga jails? Sa tingin ko kulang ang nag-a-apply na nurses na talaga dito. Oo, 'yun, Yan, isa na kasi 'yun. lahat kasi ang minsan nga yung mga parang yung isang jail na napuntahan ko, hindi siya board passer, yet Mhm, nursing graduate, mhm. kulang sila ng nurse, so minamaximize nila pa rin yun, kahit civil service yung kanya, ginagamit pa rin Oo, nila, hindi as a nurse, pero at least parang assistant nurse na lang, kasi mhm. nga kakulangan 'Yun, ng mga so nurses. yung ating mga, nurse graduates, dalawa ang puwedeng, license na or ano 'yun, yung tawag dun, yung Ah, puwede kang pumasok sa BJMP, CS na professional tapos yung board passer, 'di ba? board passer, pwede rin mag-take ng Pinology exam, tatlo yan. Alright. Okey, okey. So yun pala, kulang kulang daw ang mga nurses sa BGMP. And, so, okey. So, na isa kang jail nurse, ano yung mga, basic functions, for example, sa isang araw? Ano yung mga ginagawa ng isang jail nurse sa Rex? So, basic function mo na lang, umaga yon magche-check ka ng mga patients mo. So, lalo unahin mo yung mga, sa routinary ko kasi, inuuna ko yung mga close monitoring patients ko. Tapos isusunod mo na Yung yun mga yung may mga, sakit, gano'n? mauna muna yon. Tapos magbibigay ako Hmm, ng meds ng mga may mga maintenance, yung hmm, magbibigay ng mga gamot nila. Tapos susunod na doon, along the, pag siguro mga 9 to 10, mga ganun na, mag-start na yung mga regular check-ups na lang. Nagkakandak na rin kami ng mga, actually yung counseling kasi binigay na sa mga psychologist natin. So, ang okey. ginagawa na lang namin ay mga health lecture na lang. Yun na lang ang mga dinadagdag namin as extra activities. Yun ang mga routinary lang. Oh, okey. So, um may inaalat tayong pondo sa mga medicines ng ating mga PDLs, Sir Rex? So, meron naman pero kinukulang pa rin. So, hindi lahat na ibibigay. Kinukuha na Oh, rin okey. pa rin natin yung support ng, lalo yung mga hospitalizations, kinukuha natin yung support ng mga relatives o kaya Oh, kumukuha tayo okey. ng Parang mga support galing okey. local or other groups. Parang yan, Mhm, sample ko, mhm, it's yung mga ng mga HIV. So, lahat ng mga jails, ang ginagawa namin ay kumukuha kami ng support ng mga social hygiene club na pinakamalapit sa area. Sila na ang mhm, mhm. nagkakandak Okey. ng testing at mga nagbibigay ng gamot kasi, which is mahal kasi kung gagawin mo sa private. So, kumuha ka ng mga free support doon para makalibre yung mga PDL natin. Okey. So nasabi mo naman yung mga negatives compared sa, nagdu-duty sa hospital 'no? Ano yung masasabi mong, mga positives naman or benefits compared sa, 'pag nag-work ka sa hospital na 8 hours? So, yun ang kagandahan sa ospital kasi pag uwi mo ng bahay, wala ka ng problema. Yun lang, okey. Pag kahit toxic yung buong araw mo, Diyan ka pagkatapos ng kasi shift mo, natutulog, uuwi eh. ka na. Dito, kailangan mo matulog dito kasi pag may emergency ng gabi, kailangan mong itakbo sa ospital. Yun Oo, naman oo ang nga. point dito. Yun ang mahirap. So, ibig sabihin, kahit na tapos na yung office hours, andito ka pa rin, which is, Mhm, kailangan mo mhm. pa rin mag-render ng service mo. Oo nga. Ano yung masasabi mong, ano naman yung, on the positive side naman compared sa mga ano nagdu-duty sa hospital? Yung positive side, so kung more on, parang nag-idolize ka ng mga sa mga military men, no? Mga
Hmm. nagseserbisyo sa gobyerno, parang Mhm. yun lang siguro matikas lang. Ano anong sabi Matikas 'pag diyan, naka-uniporme. unahin ang yabang siguro 'yan. Oo, siyempre 'pag nadaan ka naka-Delta uniform ka pa, oh, tapos Oo, nakalagay pa yung poging-pogi. schooling mo, poging-pogi ka sa daanan, yun lang siguro, eh, pogi points ba. Sige, i-try kong ipasok mo yung, mamaya na. Sige, ipapasok ko yung picture mo. Ipo-post ko yung picture mo before 'to para makita nila kung gaano ka-pogi ang isang, jail nurse, 'di ba? Alright, and to wrap this up, kasi prinamis ko kay Sir Rex na 30 to 45 minutes lang and, ano naman ang mga ang message mo sa mga, bagong nurse at tsaka mga nurse na nagbabalak na pumasok sa PGMP? Anong message mo sa kanila? Right. So, sabi nga, welcome to the world of nurses. Good luck sa mga career progression niyo, kung ano man ang piliin niyo. Sa mga nagbabalak pumasok sa BGMP, ano ba? Simula na kayo mag-jogging, mag-gym, ah. Ay, to be clear pala Sir Rex, ano pala ang meaning ng BGMP? BGMP is Bureau of Jail Management and Penology po. So, Alright. pwede na rin kayong magbasa-basa sa mga platforms. So, meron naman tayo sa mga, well, masa-search nyo naman sa Google kung ano yung mga ginagawa. Makikita nyo din yung mga jails natin, nagpo-post ng ano ang mga activities nila sa loob ng jail. Mhm. So, makikita nyo. So far naman na malimit naman nagkakaroon ng incidents. Yan, may mga na-aksidente Yung na mga safety risk, person. mhm. So, safety risk natin ay mababa naman po. Maliban sa mga areas like yan siguro. Karamihan kasi ng mga nare-report natin mga around NCR. So, kasi Okey. medyo congested talaga yung Yung area na yun. Medyo consideration, malalaki yung mm. jails. Siguro sa Okey, dami okey, din ng okey. kulong kasi. So, marirecommend ko naman ang BGMP as long as yon mas malapit kayo sa bahay nyo. Para kung nagre-red alert, di na kayo magreklamo. Yun nga. So, Kung gusto nyong Sir Rex, pumasok, yung application niyan is per region, 'di ba? So, no, per region ang application. oo. So, para maging close ka sa bahay niyo, sa region ka, sa mismong region mo ka mag-a-apply, gano'n? Ang ganun talaga. O ang Alright. pinakamalapit na region. Pero may tendencies like yung nangyari sa amin na nag-apply ako sa Cordillera, nilipat kami ng region 4. May mga ganong incidents din kasi. Oh, 'yun. Hindi Kasi pala siya ano, sa mga ibang, absolute na alright. Tama, okey. lalo kung may tinatawag sila kasi na yung regular quota at attrition quota. Ang mga attrition quota, yun ang pwedeng ilipat sa ibang regions. Depende sa nangangailangan ng manpower. So, Mm. kasama kami din doon. Kaya nilipat kami sa ibang region. So, attrition quota ako. Kaya anywhere na gusto kong ilipat, nung time na yun, pwede akong ilipat ng region kung saan ako madi-deploy. So, Okey. yun. Kaya dito ako sa na-deploy nun. Alright. Okey. So, siguro okey na 'yun para sa ating first episode at, sana ay, mabigyan pa tayo ng pagkakataon na mag-part 2 kay Sir Rex. Thank you, Sir Rex, for, joining me in this, kuwentuhan and, Thank you, thank you. good night. Good night na sa'yo. Ay, biglaan kasi hindi ako nakapag-prepare din. Gwapo ka pa rin, eh. Ako may pa-lighting-lighting Ay, pa, eh, wala talaga. yeah. Alright, alright. See, chat ako mamaya, Sir Rex, i-close ko lang 'tong, program natin. Sige, thank you, thank you. Next time Sige, ulit. thank you, Sir Rex. Thank you, thank you. Alright. So, ayun si Sir Rex Ginundon, isang, ah, jail officer at isa na ngayong jail nurse sa kaniyang, trabaho. Okay, so ang mga takeaways natin sa kaniyang, um
interview is, sabi niya, kulang ang mga nurses sa PGMP. So, tara na, apply na. Isang tip niya dun is mag-apply ka sa sarili mong region. At sabi niya dito, may regular quota at may attrition na quota. So, ang more likely na malipat sa other regions is yung mga nasa attrition quota. Siguro next time, matanong pa natin siya in depth kung marami bang quota ang ah, kinukuha sa ating BGMP or Bureau of Jail Management and Penology. Alright, thank you. And sa mga nakakapanood dito na aking mga batchmates or aking mga kakilala or kung sino man ang gustong ma-interview, mag-chat lang kayo. And yun lang. Till next time. Thank you.